Sa atong video karon I will try to answer ang remaining questions diri sa FI. So for the first one, given the following data daw for a singly reinforced rectangular beam, determine the following. Later na lang nato ibuta ang mga given diri na lang sa MathCAD. So balik ako lang ni i-draw sad nganin na siya. Yeah, we have B, we have H, and then natay reinforcement dire na oval no. So kani siya D. Ako lang ni panip. And then it's reinforced with 625 mm diameter bars. So tension only. Balik ang atong AS kay 6 kabuok 5 mm na lang. And then first, determine daw the reinforcement ratio in percent. Ang pasabot ana kay ang kuan na siya. Tension ang raw ba, which is AS over BD. Now to is what atong mga given dire. Our B is 300, our H is 500, our FC prime is 21, and our FY is 414. Now, since atong FC prime is 21, that makes our beta equal to 0.85, 0.85. And then, ang steel covering daw is 65 mm, which is this distance, kani siya. Now, nga na natog CC. So, CC, dire, is equal to 65. So, ang atong D is equal to H minus kani siyang CC. So, H minus CC, which is 435. And then, dirita first sa number 1. So, diba, that's simply raw. So, that's AS over BD. And then, ang ato amang ni equal. Ang ato ang AS kay 6 kabuok 25 mm. So, balig raw is equal to 6 kabuok pi over 4 times, butan akong diameter dire. Diameter is 25 mm. And then, ano na lang, dB. And then, ang atong number of bars is 6. So, balik kaning 6, ilista na lang kunig number of bars multiplied by the area. So, ang area kay pi over 4 dB squared. And then, divided by B times D. B times D. Press equals. Atong answer is 0.023. So, man na siya not found in the list. Now, ang kanin siya, mansira na mo diretso conceptually ba, because ang kani siyang reinforcement ratio, it cannot be greater than 1 man. Kaya if greater than 1 siya, that means nga ang imong steel mas daghan kaysa sa imong concrete, balig steel na nang tanan. So mana kani man sira na conceptually, but gipakita lang. And then for number 2, we have to compute the depth of the compression concrete block. So balik ang A na siya. So diba, equation na lang ta diretso, 0.85 FC prime times A times B man atong equation. And then that's equal to AS multiplied by FY. Na ako lebotan dire nga AS is equal to kani siya pi over 4 dB squared nya times n. Ano ang squared no? Kana siya. And then let's try to solve for A. So mahimo siya 227.69, which is naa sa choices no. But that means nga mo ni siya ang trap nga nga naa sa choices ba? Because if ato i-check ang yielding, di ba? A is equal to beta C. So, that means nga C is equal to A divided by beta. So, our C will be, ako din i-store sa A. Atong C kay 267.882. Now, let's check Fs. Diba, Fs is equal to 600 times D minus C divided by C. So, diba, 374 siya. And then, that means nga Fs is lesser than Fy. And so, does not yield siya. And since wala siya ni yield, we have to recompute for A and C. So, balik kani siya, let's use the same equation. However, ang kani siyang A, ilisda na to beta C. Kaya diba, atong formula kay A is equal to beta C man. And so, kani siyang A, ilisda na to. And then, ang Fy pod, since wala man siya ni yield, we cannot use Fy. We will actually use kani siyang formula for Fs. Kaya para ang actual steel stress ang atong magamit. So, ako ni siya i-copy. Butan ako dire. And then, let's solve for C. Ako lang i-clear ang C pod. Clear A and C. So, we have two values, no? But ang kaning negative, dili man na pwede. So, assume ta that all numbers are greater than 1. And then, i-store ko ni siya sa C. Nanatay new value of C. Butan ako. Dire lang. And then, after na, let's try to solve for A. Diba, A is equal to beta C. So, may mo na siyang 221, which is kaninang letter B. And then for number 3, automatic na lang MU is equal to phi, and then ASFS multiplied by D minus A over 2. Now sir, nga nung FS, it's because we found out nga dili man siya mo yield, so we cannot use Fy good. So ako sad i-clear ang Fs dire because dili man ni mao nga Fs atong gamiton, because this is using the assumption nga ni yield siya kay Fy man ang gigamit dire. So recompute ta for Fs. Di ba ang Fs is 600 times D minus C divided by C. And so may mo siyang 402.39.
So, wala gyapon siya ni yield. And since wala siya ni yield, that means nga Fs is lesser than Fy. And so, meaning na, compression controlled ang atong beam. And if compression controlled, di ba, we will be using a value of phi nga 0.65. So, our phi is 0.65. Kana siya. And then, press equals, makuha na nato ang design moment. And then, i-divide pa din nato siya 1,000 squared or 10 to the power of 6 kay para ma-convert siya into kNm. And so, we have our answer nga 249.85 or kani siyang 250. Na ako nagdiretso na lang kog equation because na internalize naman ako ang figure ani. Kamo pud puhon ano pud na ninyo ma-develop mas kigi karon nanay kadaghanan ninyo nga para nako ready na gyud mo tackle og mga ingani nga problems ba. Kaya ako sa una magsige mo kog ka-careless aning sa phi na part mo ni akong problem sa una. So diri na ta sa situation 2 nga T-beam. Na ato lang i-draw mo ni atong T-beam and then ang width kuno sa flange is 500 mm which is kani siya. And then ang atong TF is 125 and then beam width is 250 nya. Ang atong effective depth is 560 kana siya. So nani siya reinforcement dire and then kani siya kay 528 mm mo na siya ang bars nato. And then our FC prime is 21 and Fy is 414. So we have to compute now the depth of compression block. So again, since T-beam we will first assume nga A is lesser than T. So balig kanira nga portion atong i-consider as the compression block. Ako lang lain og color kana siya. Balig mo na atong initial value sa A. So looking at this figure, di ba, we can see nga AS mag-assume man sad ta nga butang lang nako assume steel will yield kana lang. So, di ba, we can say nga ASFY is equal to 0.85 times FC prime times A times B. Na ako lang i-clear sa ang mga variables sa babaw. So, clear A, C, beta, AS, FY, FC prime, Fs nya kon po day D and also raw. So kani siya, let's solve for A dire. But ato sa ibutang atong values, di ba, we have FC prime of 21 and then Fy nga 414 and then we have a steel area nga butan na lang ako automatically 5 ka buok 28 mm bar. So pi over 4 times 28 nya squared. And so mana atong ma-compute nga A is 238.02 which is greater than kani siyang 125. So balig sayop ato assumption A is actually greater than T. So that means nga we will analyze this one as T-beam good. Okay, ang hibong ko ba dako man kay ang A. Ang ato dayon B diri kay ang BF considering this one ba. Ang BF man ni ang kaning 500 diri sa top. So ato sa daibota ang BF. BF is equal to 500 and then our BW is equal to 250. And then ako pud ibutang ang thickness which is 125. And then our effective depth is 560. So man siya, we can compute for the initial value of A, no? And then we will find out nga ang A is actually greater than T gyapon. So analyze ta as T-beam. And so ang atong equation nga gamiton kay kato siyang for T-beam gyud. Balig tantangon ta ni, balig kanina atong area I consider. Kana siya, katong BW times A for this portion and then we also have another area dire. Kana siya. And then ang atong A dili na ni mao because ang A will actually exceed man ang atong thickness. So nanay siya somewhere dire sa ubos. Kana mo na atong A and then ang kani siyang yellow nga area is simply A times BW. Balig kani nga distance times the depth of the compression block. And then ang kani siyang overhang sa imong flanges, ang formula na kay BF minus BW multiplied by T. Na kani siya nani siya sa katong T-beam nga discussion. So dito na lang ko ASFY is equal to 0.85 FC prime multiplied by A times BW for kaning yellow nga portion and then plus BF minus BW multiplied by T for kaning overhang kaning blue nga portion. And so mag-solve ta for A balik. And then i-clear na lang po nako ang value of A dira sa babaw. Now nanatay value of A which is actually 160.63. And so man ni siya ang letter B na ni. And then ang next one is to compute for the nominal moment capacity of the TB. So first, i-check sa nato ang yielding kay para we can determine pila gyud ang ato ang phi. Diba? Fs is equal to 600 times D minus C over C. And then ang ato ang C is equal to A divided by beta. And then ang beta na to for this one, since ang atong Fy is 21 man, atong beta will be 0.85. And then kani siya i-store ko ni siya sa A. Sibog ta ni gamay. So ang Fs na to kay 1178 which is actually greater than 1000. So that means nga tension controlled siya and we will use a value of phi nga 0.9. Clears na din ako ang phi. Kana siya. And then our daraday no.
nominal moment ang question. So, we won't be using kaning reduction factor. So, disregard na lang na. Balig, dito ta sa Mn is equal to 0.85 FC prime times A times BW and then times D minus A over 2. Mani siya for kaning yellow nga portion. Ang moment arm niya kay D minus A over 2. And then plus 0.85 FC prime times BF minus BW multiplied by T and then multiplied by the moment arm which is D minus T over 2. So press equals 1 na. Makuha na to ang 621. And then i-divide ta ni siya 10 to the power of 6. And so mani siya to answer. Now what if imong nagamit ang 0.9, mugawas gyapon siya sa choices na ato i-check phi times kana siya, di ba? 9559 which is letter A, so pwede gyud ta ka maligsan. Ako hapit ko ligsan sad, so kana siya 621. And then for the next one, we have a rectangular beam. Ako lang i-clear balik. For number 6, we have a rectangular beam daw nga ang B kay 320 and ang H kay 550. So, ana, na lang. So, 550, 320 ni. And then, kani siya, 550. And then, natay cover, which is 60. So, our effective depth is 550 minus 60, which is 490. Now, ang question is to compute for the steel reinforcement index. Ang kani siya, this is simply katong omega ba? Di ba katong rho multiplied by Fy over Fc. Muna na siya atong gamiton. Now, i-define daw nato atong values. First, we will have to compute for rho. Ang formula for rho kay kato siyang AS over BD. So, rho is equal to AS. What is our AS man? At the top, no? Ang reinforcement. So, sabi niya itong figure. But, essentially, the same magyapon. But, mabali lang. Balig, ang kani siya nga beam, most likely, cantilever niya siya kay ang reinforcement ba, nasa top. So, that means nga, ang tension, nasa top nga side. So, balig din na siya. But, the same magyapon, 16 eh. And, our effective depth is 490 gyapon. Ang effective depth dili gid na always nga measured from top padung sa center sa bar sa ubos. Kay usay ang tension nimo na gid sa top. Kay again, if cantilever ang beam, ang bending nato painga ni man. So compression ang ubos, tension ang top. Mo na siya reason na. So first, let's compute for AS. Ang AS nato kay tulo ka buok 28 mm diameter bars sa top. So 3 ka buok pi over 4 times 28 squared. Muna siya itong AS. Di ba, rho is equal to AS over BD. Ang atong B kay 320. And then our D is equal to 490. So, B times D. Muna siya itong rho. 0.012. And then, we will have to multiply this by Fy over Fc. Kaya again, ang omega is equal to rho times Fy over Fc prime. Na ito check pila to Fy. Atong Fy is 350. But then, diri ta magproblema sa Fc. Fc prime ba? Wala man gihatag diri. However, ang kani siyang Fc prime makuha na to using kani siyang elastic modulus sa concrete. Di ba gatag 32,900 daw siya. And then we have a formula for that one man. Because ang EC is equal to 4,700 square root of Fc prime. Kana siya. And then we have EC man, gihatag man, which is 32,900. And so dire, let's try to solve for Fc. Diba, it will come out as 49. So, i-store ko ni siya sa FC. And then, let's compute for omega. May mo siyang 0.084. So, ang decimal, 4 decimal places man dire, ako lang i-5 dire. So, mana ni, 0.0841. And then, dirita sa number 8. Ang 8, dali ra na kay na-discuss naman po ko ni sa lain nga item. What we will be using ra is kato siyang C is equal to 3 over 7 times D. Na ako ni-clear balik tanan. Ang atong D dire kay 490 daw. Ang atong B kay 300. So, find AS max daw if FC prime is equal to 27 and FY is equal to 415. So, kato ra, AS FY, nga na natog AS max times FY is equal to 0.85 times FC prime times beta C. Again, kay C man atong limitation ani. So, ang beta din nato kay kuan po day 0.85 because ang atong FC prime 27 man. So, balig kani siya may mong beta C and then multiplied by B. And then let's solve for AS max. May mo siyang 2961 which is kanira siya. And then next, dirita sa situation 3 which is cracking moment. The beam daw is simply supported over a span of 5 m and then the concrete compressive strength is equal to 34 MPa. So, for number 9, we have an FC prime of 34 and FT na to kay 0.10 FC prime. Ang kanisang FT, mura ranig ang bending stress sa cracking ba? Balig, tension nga limit sa stress ba? Now, para di na mo mag-memorize og formula, ingnan na lang tamudaan unsa ni siya paggamit. Ang kanisang cracking moment, mura ra na siya
magamit ra kag katong MC over I ba? Diba? We know nga ang bending stress katong FB ba is equal to MC over I man, diba? So atong gamito na mao ra gyapon. But kani siyang FB, ang pagsuwat ani niya ba sa cracking moment nga problem kay FT na siya. And then ang pagsuwat sa M kay MCR, which means nga cracking moment. And then usually ang ibutan diri sa C kay ang ihatag kay Y sa tension. Kay we are interested man sa tension nga side for cracking. And then divided by the gross moment of inertia. But basically ang kani siya MC over I ra gyapon na. So let's first define sa pila atong FT. Diba our FT is equal to kani siyang 0.1 FC prime. 0.1 FC prime which is kana siyang 3.4. Ano naman diri no? Kana. And then we have B nga 300. Na ako na i-draw sa move na lang ko ni taas. Let's try to draw this one. Diba? We have a B nga 300. Sibog lang ako. 300. And then, we have a height nga 500. So, diba? Dali rin siya kay MC over I rata. And then, it's easy to identify man nga ang neutral axis ani will be dirira sa center gyud because rectangular raman. So balik ang tension nga side nato will be kani diri sa bottom. So we are interested sa Y sa tension or ang balik ang C considering tension. But ang C man gud pwede man gud nga naa sa compressive side ang mas taas ba mo na ang labeling jud diri kay YT lang gyud. But still bending stress ra gyapon ang consideration. So mo ni siya atong YT. And so diba FT is equal to MCR or the cracking moment multiplied by YT which is essentially half ra sa 500. So 250. So ako nalaibotan diri nga ang B na to kay 300 and then our H is 500. And so mahimo ni siyang MCR times H over 2 because mao ni siyang distance kaning YT. And then divided by the gross moment of inertia which is for a rectangular section BH cubed over 12 ra. So BH cubed divided by 12. Again gikan ra na siya sa FT is equal to MCR times YT divided by IG. Kana siya. So, let's try to solve for MCR. Now, ang nigawas, dako na value because i-multiply pa nito siya 1,000 squared para ang MCR may mong NMM kay para makonsistent ang atong units. So, times 1,000 squared di siya. O mana, 42.5 atong answer for number 9. And then next, let's try to solve for kani siyang number 10. Now, kani siya medyo lisod-lisod na siya. Ipakita lang ako ninyo. If the beam daw is cast with the provision of 180 mm diameter pipe with its pipe center located 300 mm from the top of the section, how much is the cracking moment? So, ato i-draw atong figure sa, diba, it's still the same nga. 300, ako lang ni inat. And then, by 500 ni. Yan na, I hope agree ra. Now, ang 180 mm diameter pipe daw is placed 300 mm from the top of the section. So balik diri nga portion atong drawingan 300 mm daw from the top. Natay pipe nga gibutang. Balik ang kanang portion dira will be hollow na. So this is 300 and then magbutang daw tag pipe dira. Ako lang panipsan. Butang tag pipe. So mo ni siya ang center sa atong pipe. And then the diameter of this one is 180 kana siya. And so kani siya nga distance is ato pod i-label nga 200 ni siya. And so now diri iswat na lang nako daan ang computations nato. Diba? Since hollow ni siya nga portion, na ako lang ni ito nga bidira. Since hollow ni siya nga portion, diba? Buslot na siya. That means nga atong centroid or neutral axis will move towards sa top. Kay mas dako naman ni ang area diri nga portion kay na naman kay buslot diri sa ubos. So that means nga atong neutral axis will be somewhere diri. Balik instead nga sa center, it will move kamay diri sa top. Kana ato ninganlan nga neutral axis. Now, ang nindot nga reference point nato will be from the bottom because we know nga simply supported na natong beam. So ang tension dito gid sa ubos. And then we are interested man sa Y sa tension. So kani siya ato ni siyang i-label as YT kana siya. And so diba we are essentially reducing this into a problem na lang nga statics ba, moment of inertia and also centroids. Again, ang kani siya nga area ato ni siyang i-subtract kanang hollow. So balik kana. Now magamit na lang tag Vergnon's theorem. Diba ang atong area 1 balik ang atong area 1, let's consider lang ang area sa rectangle which is 300 times 500. And then for our area 2, let's consider ang kani siyang area sa hollow nga portion which is pi over 4 times 180 squared. Kana. And then diba, ang atong Vergnon's theorem kay A barred y is equal to the first area which is kanilang A1 multiplied by y bar plus A2 multiplied by y bar. Y bar 1, y bar 2. However, since hollow ni siya nga portion, ang kani siyang plus ang sign na to, plus minus man gid na siya dapat. Minus atong gamiton because
gi-subtract ning hollow nga portion. And so we will be able to compute for y bar na ani. Balik ang centroid from this axis as our reference. Kani siya. Butang lang nako reference axis. So, di ba, dire na lang ako ibutang tanan. Ang atong area is area 1 is equal to b times h. And then we also have a diameter man dire no sa pipe. So ang diameter sa pipe is 180. And so ang atong area 2 will be pi over 4 times 180 squared. So kana siya. Nya ang atong area is simply A1 minus A2. Now sir, ngano kay minus? Again, kay hollow siya. So we can now apply ang kaniyang Vergnon's theorem. So our area will be area times yt is equal to A1 times pila man natong barred y1 considering this as our reference axis. Diba, ang centroid sa rectangle will be nara diri sa tunga. So that means nga ang atong y para ana will be half sa 500 which is 250. So balik ako na lang ibutan diri nga barred y1 is equal to 250 kana. And then again minus area 2 multiplied by y2. Ang atong y2 is the distance from our reference axis padung sa centroid sa atong second figure. Now ang centroid sa atong second figure kanira man diri kaning sa middle sa circle which is 200 ra. So kani siyang y2 200 and then kani siya y2 and then let's solve for yt. Solve yt, diba, it will become 260.215. so koloran lang sa ko ni kay this will be important man sa atong succeeding calculations. So diba nanatay yt which is magamit na to diri sa atong equation. Ako ibutan diri, diba, natay yt and then we are trying to find mcr, naputay ft but wala tay ig, so mo na siya atong next i-compute. Now ang atong ig ani will be ako iswat lang diri, diba, may mo siyang ang I sa imong rectangle which is bh cubed over 12 and then minus ang I sa imong circle which is pi d4 divided by 64. Now I hope agree ra. And then since ang centroid nato naaman diri, wala siya ni coincide sa centroid sa atong figures ba, unless ang kani siyang circle naa siya sa located siya sa tunga gyud. But since naman siya ubos gamay, we will need to add katong transfer formula which is katong AD squared ba. So mag plus ta og AD squared for the rectangle and then mag minus ta sa transfer formula para sa circle. Kaya again, excluded man kay hollow man. So ato lang ninganlan nga AD1 and then kani siya AD2. Now sir, pila tong D1? Again no, namatay B, natay H, natay D pod which is kani siyang 180. So kanirang D1 ug D2 atong kuwang. Now ang D1 nato, kani store sa kani sa YT. Ang atong D1 is just ako sa ibutang ang centroid niya. Atong D1 is just this distance or kaning YT minus kani siya. Kay mo man ni ang centroid sa rectangle. So mo ni siya ang D1. So that's essentially YT minus kani siyang Y1. Kay diba 250 man ni siya kana padung sa centroid. But kani siya pwede ra ni mo mabali. Pwede ra ni Y1 pod minus YT. Kaya anyway, square man nato ang value diri sa D. So, ma-negative or positive, the same ra gyapon ang result. Kaya ma-positive ra man gyud na ang D dira sa sud. So, mo ni siya atong D1. And then, ang atong D2, kay kani siya nga distance from here padung sa center sa atong circle. So, kana siya, mo ni atong D2. Na kanang D2 is just YT minus ang kani siyang Y2. Kaya again, ang from diri padung sa ubos 200 man. So, YT minus Y2. Now, that's why we are not using MC over I ba? Kay what if ang hollow nga portion na diri sa top, di ba, mas mutaas ang atong distance padung sa compression nga side. So mo na siya. Na mo na siya atong D2. And so para ma-solve na to ang IG or simply ang I, pwede rin ano mo dili IG, pwede rin na I. We will just use this one. So, BH cubed over 12 and then minus pi D4 over 64 plus A1 times D1 squared and then minus A2 times D2 squared. So, this will be 2996 taas-taas no. So ato na lang ni i-plug diretso. Balig we will solve for MCR. So solve MCR. And then kani siya i-multiply ni nato by again ang kaning MCR multiply nato by 1000 squared para consistent atong units. And so man na siya. Our answer will be 39.157 which is kani siyang 39.2. So ako na lang ni i-reason kay ang atong last question lahi naman pud nga section ba. If the beam daw is replaced with a T-beam nga 800 by 275 ang flange and 250 by 825 ang web, compute daw the cracking moment. So ato na siya i-draw sa, di ba, if T-beam paingani siya, this will be 275 and then kani siya 800 and then magbutang tag web diri. Now ang ato ang web kay
250 by 825 na siya. And so, di ba, first, pareho sa atong gibot ganina, need ta mag-compute sa centroid. So, that's somewhere dire. Kana siya. And then, kanilang yapon nga distance atong i-consider because we are interested man sa y sa tension. So, mo ni atong reference axis. Now, our first area or area 1 is equal to 800 times 275. And then, our area 2 is equal to 825 times 250. And then, ang atong y1 is equal to half sa 825. So, pila man na? 825 over 2. May mo siyang 412.5. And then, ang atong y2 is 825 plus ang half sa kaning 275. Again ha, ang centroid aning first nga figure, ang area 1 man din no? Ang 800 times 275. So, kani day, balik ang kani siyang y1 as labeled dire ni sa ubos. Kana kay ang 825 times 250 mao ni siya. So, balik ang atong y1 kay kani siya nga distance from here padong dire. So, that will be 825 and then plus 275 divided by 2 which is 962.5. So katorya puntang AYT, Vergnon's theorem is equal to A1Y1 plus A2Y2. Now kani siya plus na ni siya because ang kani siyang duha ka areas nato included man gyud kay wala may haluan ang portion. So balig for number 11 mo na ni atong computation. Again, butal lang kog A1 gihapon, clear sa nato. So kani, also day ang kaning Y1 ug Y2 and D1 ug D2. So ang atong A1 is 800. Ato lang anlan bi. Balik ang atong A1 is ang BF times thickness. Atong BF kay 800 and then atong thickness kay 275 and then atong BW kay 250. Nya ang kani siyang 825 nganlan na nakog height sa web. So the height of the web is 825. So ang atong A1 is BF multiplied by T and then atong A2 kay BW multiplied by HW and then atong Y1 is HW plus T over 2. I-refer lang dire. And then atong Y2 will be HW over 2. And so may mo siyang 412.5. So balig ang A nato kay A1 plus A2 and then makasolve na ta for YT. Diba? A times YT is equal to A1 times Y1 plus A2 times Y2. So solve ta for YT. May mo siyang 696.37. So mo ni siya atong YT. Now napoy Caltech po dana. But ang kani siyang Caltech useful ni siya for kanang daghan na jud kayo nga shapes ba, daghang composite shapes ang imong section. So usahay lisod naman kay ni isigo sa calculator, but kani dali lang ni kay duha ra man ka area kanirang flange ug kaning web. So ang atong Caltech ana kay diri ta sa stat and diri ka sa press ka 1 var, balik linear man na siya. And then before day ana kay i-on sa ni ang frequency day, ari ka sa shift setup, press down and then diri ka sa stat, press 4 and then ang frequency i-on. Now ang essence ani kay ang x imong ibutang ang distances which are kaning y1 ug y2 and then for the frequency you will input the area. Again ha, x kay distances and then ang imong frequency kay ang areas na siya. Now this will be helpful sa plastic nga centroid nga topic. So first, ang atong y1 is kani siyang 962.5 and then our y2 is 412.5. Ang atong area 1 is 220,000 and then atong area 2 is 206,250. And then after na press ka AC and then press shift nya kaning 1 kay stat man na siya, stat or distribution. Magawas niya siya kaning type, sum, distribution, data, kaning var niya, min max. And so diri ta sa var and then press kani siyang x bar. Mo na siya yung imong centroid according sa imong axis nga gi-consider. Mo na siya 696.37. Now kani siya dili ra kani siya helpful for kani siya gamay rag areas ba. But if daghan na kayo, pwede man daghan kay imong ma-input dire sa stat dire. Maka-input ka og daghan nga areas ba. Let's say 5 kabuok areas or 6 kabuok. Nya imong ibutang ang each area nila. Nya mo ni siya ang respective nga distances. Pwede ra pod na. And then since na-compute na nato ang YT, we will solve for D1 and D2. Ang D1 nato will become Y1 minus YT. Now dili mo matter ang sign diri whether negative or positive. And then ang D2 kay y2 minus yt which is di ba man negative but it won't matter kaya again square na nato. So ako lang ni i-copy ang ig and then ilistan ta ni ang a1 d1 squared og a2 d2 squared the same ra gyapon but kani siya plus na ni kay wala na may halo nga section dira and then kani siya ang mga I nato for each section dili na ni mao but essentially duha ka buok siya duha ka buok bh cubed over 12. However lahi-lahi ni ang bh cubed over 12. Let's first consider dire sa kaning flange nato, di ba? Ang atong B ana kay ang width sa flange. So kani siya BF.
And then ang ato ang height is ang kanisang 275, which is ang thickness. And then over 12. And then for the web, ang atong B ana kay ang beam width. And then our H will be kanisang height sa web. And so muna ni siya atong IG. So balik ta dire sa FT, and then the same gyapon solve ta for MCR. Diba may mo siyang 221.11, which is kanisang letter C. So that means nga sakto ra tong answer. Na kani siya nana ko video ani nga situation, i-check lang ta ninyo. And then next, diri na lang ta sa footing kaning number 16 ug 17. So zoom out ko. A footing daw 2m wide by 2m long kay naay 0.45 meter nga thickness, and then na siya square nga column sa tunga. So ato na i-draw ang figure na to. So balig 2 by 2 di siya. And then we have a column dire naa sa center, which is 0.4 by 0.4 siya. And then ang gihatag dire kay ang allowable stress for punching and allowable stress for wide beam nga shear. So i-check lang to ninyo ang shear areas gyapon sa katong video nako kay ako matong gi-draw dito ang unsay itsura sa imong pag-sum up of forces ba. So for number 16 atong basehan kay punching. Diba ang punching occurs at a distance d/2 from the face of the support. And so mo to atong area for punching kay kani siya ba essentially kana. And then each ani nga distance kay d/2 ni siya kana and kani pod nya. If d/2 ni siya, then kani d/2. Diba, d/2 plus d/2 mahimo rang d. And so man ang atong dimension ani kay mura rag C plus D. Now sir, unsa ang C? Ang C kay kani siyang column dimension nimo plus ang kaning effective depth, which accounts for kaning duha ka buok. So ako lang i-reason mo to siya ang sa punching. And so atong gamiton kay katong VU divided by phi BOD. So diba ang atong masolve na kay ang QU. Diba, again, ako lang i-draw balik. Diba, we can consider two areas man. Either kaning naa sa column or kaning nabilin. Now, kaning na lang nabilin ang ako ang gamiton. Diba, that's essentially the larger nga square or ang footing minus kani siyang na-punch nga area. So, balig, ingani akong formula na. QU, diba, ang VU na to will be QU or ang stress multiplied by the area. Ang area na to kay ang kani siyang footing, which is 2 squared minus 0.4 plus D and then squared. Now sir, unsa man ni siya nga area? This area is kani siya kaning area nga na punch. So mara ni siya akong gamiton kana. Ya diba ang atong punching shear is equal to kuan man VU divided by phi and then BO times D. Ang BO na to kay ang perimeter. Now sir, pila man ang perimeter atong gamitan na? Ang atong perimeter nga i-compute kay ang total ani nila kani nga side plus kani nga side plus kani nga side and then plus kani nga side. So essentially ang atong BO kay upat ka buok 0.4 plus D. Now I hope agree ra. Kay again, ang usa ka side ani equal biya to C plus D kana or ang column dimension plus the effective depth. So kani ako na lang ibutang na naman tay VP, allowable stress for punching, which is kani siya ang 1.76. Na ako lang ningan lang tanan, ang D na to 0.35 and then ato ang FY kay 415 and then FC prime na to kay 28. Allowable stress for punching 1.76 and then allowable stress for wide beam kay 0.88. Now again, mo ni atong formula. VP is equal to VU over phi BOD. So ang atong VP will be equal to VU divided by phi times BO multiplied by D. Now sir, what is our VU? Again, mo ni atong VU kaning QU multiplied by the area nga ako lebotan dire ang width sa atong column kay 2. So balig ngan lang ako ni siya b squared. Or pwede pod i-L na lang nato kay L man dito sa katong drawing nako pag last. So i-L squared na lang ko ni. And then minus ang kato siyang area sa kaning na punch. Now ako pud ibutang ang column dimension dire. Ang column dimension is 400 mm. So 0.4 na siya. 0.4 man day gihatag dire. In meters na daan. And then kuha ni siya minus C plus D squared. C plus D and then squared. Now if magsige na jud kag solve ani, dili na gyud mo wala na bearing ba nga imong i-draw balik ang tanan figures kay once magsikag solve maanad naman ka nga equation na lang diretso ba nga area sa footing minus C plus D squared nga na. Pero kung bago pa ka nya ganahan ka ma-master gyud nimo, i-draw lang gyud balik-balik ang figure kay para ma-familiarize nimo ang shear areas nya murag mo kuha naman na siya mo develop ra over time ba. So man ni siya atong VU and then sir atong BO man ni siya kaning 4 times C plus D, 4 times C plus D. Kana so ilisdan na lang ko ning naa dire. Diba? We have this equation man. So ang VU ilisdan na lang nako ani. And then ang BO ilisdan nako ani. And so diba nanata sa tanan values except for kaning QU. Now sir, pila ang phi atong gamiton? Ang atong phi gamiton kay 0.75. Kay again shear man. Now kani siya
let's try to solve for QU. Now, gamay kay no. Nga naman. Because wala pa ni nato na convert. Again, ang paspas gid nga pag-convert ani basta ang imong dimensions dire ba meters and then dire meters pod i-multiply na lag 1,000 ang ubos. Now, sir, nganong 1,000 ang i-multiply sa ubos? That's because diri sa babaw ang VU kay-an man na. So multiply na nato 1,000. And then diri sa ubos naman tay duha ka dimensions, di ba kaning C plus D kay meter, ang kaning D meter. So duha ka meter mo na atong multiplyan og 1,000 squared. But essentially if natay 1,000 squared diri sa ubos and 1,000 diri sa babaw, makancel ang 1,000 sa babaw. Tanay usa ka 1,000 mabilin sa ubos. So mo na siya ang efficient nga way kung ganahan ka mo simplify dayon ba. And so mo na ni siya ang atong QU. And then our formula ang atong question man diri again, compute the allowable axial load at ultimate condition. So we will be computing for PU. And then ang kanisang PU is essentially equal to QU. Balik ang stress na to, kanina lang. Ang stress na to is equal to force over area. Ang atong force kay PU. And then ang atoang area is ang area sa footing. Kay dira man sa footing essentially nag-react ang soil ba. So mo na ang atong area kay ang L squared or kani siya nga area kaning sa footing gid. Kay og ato na siya i-draw, di ba? Muram na siya gingana. Wala na straight no but ang reaction sa soil diri man na distributed. But dili ni one dimensional ha, two dimensional na siya. Kaya naman tay padiri nga side pod sa footing nga perpendicular sa atong paper. So kani siya solved na ta for PU. But kani wala na ko na store no, i-store ko ni sa QU. Huma na ato answer 1612.8. However, notice nga wala siya sa choices. Now sir, unsa mo pwede button if ingana ba wala sa choices niya ang question kay about footings? What you can do is imong ilisdan ang fee because ang kani siyang 0.75, this is for the new code naman. But sa board exam niya, sa uban test items, ang gigamit ba ang old code which is using a fee value nga 0.85. Now, let's try daw nga 0.85 atong gamiton. Diba, if 0.85 atong gamiton, may mo siyang 1827.84. So, that's near na sa atong answer dire nga 1829. So, it's possible nga 0.85 ang nagamit ani nga question. Og imo ni siya A457, 1828 pa no. But essentially, near na siya sa 1829. So, kani most likely ang fee gigamit to get a value of PU nga 1827.84. So, kana siya. And then, let's try sa number 17. Based daw on wide beam shear, compute the allowable axial load at ultimate condition. So, basta wide beam shear, atong formula ra na kay katong VW is equal to VU divided by phi BD. Considering ni siya sa katong area nga natangtang ba? Kabalig, ato i-draw na unsay critical section. For wide beam shear, ang critical section occurs at a distance D from the face of the column. So, kana siya, this is D, and then, mo ni siya atong critical section. And then, let's label this as A. Kana lang. A na siya. And then, ang atong shear area na is essentially the beam width multiplied by the effective depth, which is makita na to sa kaning thickness sa footing ba minus ang covering. And then atong VU ani kay i-check lang tong figures na to for shear areas. If kuan gani wide beam shear kay QU na siya multiplied by A times B. And then sir, unsa man ning A? Unsa man pag-compute? Ang shortcut anang A kay again pwede to nimo i-draw ang figure niya tanaw ng areas. But if ganahan kag shortcut, just use this one. Ang dimension sa footing minus dimension sa column divided by 2 and then minus D. Pwede ra na ingana. Shortcut na lang ni. So balig VW is equal to VU over phi BD. Ang atong VU is QU times A times B. And then our A is L minus C divided by 2 and then minus D. So ato niya siya i-copy. And then i-clear po na ko ang QU and also PU kaya para mag-solve na ta sa bag-o dire. So we will solve for QU. Ang VU na to, wala na to na less than. Mo ni siya dapat. Sorry. So our QU is 0.581. But again, kani siya i-convert sa na to times tag 1,000 sa ubos. So may mo siyang 581.777. And then to solve for PU, mo gyapon QU is equal to PU over L squared or stress is equal to force over area. So copy na lang ko ni, butan ako dire. And then since bago na atong QU, ako na siya i-store. So ang atong answer kay 2327.11 which is kani siya. And so that means nga 0.85 yun ang gigamit nga fee. Kaya if ako siyang i-revert to 75, ang answer 2053 which is wala na sa choices. So 0.85 yun ang gigamit mana 1829 and 27. Kani siya na napud koy kana ni video sa ni. And then kani di ang kaning spiral column instead nga 400 gi 430 gyud ay ni sir. Kay kato akong ingon ba nga i-round up. So ato ning balikan dirita. Dili lagi
sa spiral. Balik ang gigamit ni Sir dire kay 430 gyud. Ang 402.96 iyang gi-round up to the nearest nga naa sa choices. So 430. And then ang iyang gigamit sa AST na instead nga 400, 430 na pod. And then mo na ang number of bars 7 na. And then dire nga part ang iyang DC 430 na ang gigamit instead of katong first na to gibuhat ba nga 400 minus 2 times 40. And so mo na ang S or ang spacing kay 57 na 0.197 which is kani siyang 58. But ang kani siyang 58 essentially sayop gyud ta ni kay dapat basta spacing mo round down man ta 57 gyud na ang answer. But mo jud ni siya ang gigamit kaning 430 jud. Kana lang 430 nya 7 bars and then 57.197 nya dirita kani kay kuwang ni siya given di gini ninyo maso ikuha na ni Sir basig mahangya ninyo ba inyong mapabonus but adwan ta mo unsaon ni siya pag tackle di ba. We have a condition considering ang angle of twist which is kato siyang di ba TL over GG, and then we also have a condition considering the shearing stress or kato siyang T max which is di ba TR over J kana siya. And so that means nga our equation for T max will become 90 is equal to T times R divided by J, and then ang kani siyang R is essentially ang half sa atong diameter. Hollow man ni siya. So, mo siya gingana. But ang atong R ana is essentially ang sa outer diameter ang atong gi-consider. So, kani siya D over 2. So, balik, kani siya may mong 90 is equal to the torque which is 25 times 10 to the 6. Kaya again, i-NMM na to dapat. And then multiplied by R which is D over 2 divided by J which is pi over 32 multiplied by D to the 4 outer diameter minus smaller inner diameter to the power of 4. Muna siya atong first equation considering the shearing stress. And then considering the angle of twist, naputay ma-form nga equation which is again 2.5 degrees ang gihatag. And so we will convert that into radians. So 2.5 degrees times 180 degrees, pi over 180 degrees kay rad naman that's equal to TL over JG. So ako na i-move, di ba mahimo siyang TL over JG. Now ang T na to kay kato siyang 25,000 25 kNm ba, but i-multiply na to times 10 to the 6. So 25 times 10 to the power of 6 and then multiplied by L which is kani siyang 3 meters. So 3,000 ni siya. And then divided by J which is kani ra gyapon. Copy na lang ko na kani ato ni i-move and then butan ako dire. And so mana ni atong two equations. Now we can express ang nakalisod ni ba kay if dili TR over J imong gamit maglisod jud kag simplify. Kung mag-memorize ka sa katong basta katong shortcut formula ba katong naay 16 chirba ana mas makakita ka sa simplification kung TR over J imong gamiton because ang kani siyang J pwede ba na to ma-isolate. Check the first equation na to kani siya. Di ba we can simplify that into ingani zoom out considering this one, di ba we can say nga pi over 32 times d to the 4 minus d to the 4 is equal to 25 times 10 to the 6 times d over 2 divided by 90. Diba? We can come up with this using this equation. And then, ang kani siyang pi over 32 d to the 4 minus d to the 4, ato ni siyang i-substitute diri sa angle of twist nga equation. Kaya diba, naman ni siya pi over 32 d to the 4 minus d to the 4. So, essentially, ang kani siya, kana, ilisdan na to ani. Now I hope agree ra. Again, pareho na sila. Kay mo man ni siya ang gi-isolate na to. Now sir, unsa may button na to ana? May ngani na siya. Pwede din mo siya i-simplify because if imo ni siyang i-sub dire, ang kani siyang torque ma-cancel man. But di na lang ako i-cancel sa dire kay ang math cad anyway mo dawat ra man og tag-as nga equations. So ako na lang isuwat niya. Kamo na lang balag simplify. So dire ta. Again, number 49 ni siya. So diba again, we have our equation nga kani siya. Kaning pi over 32 times d to the 4 minus inner diameter to the 4th is equal to the torque 25 times 10 to the power of 6 times d over 2 and then over 90 which is the shearing stress. Again ang kani siyang formula ni kay kuan ni siya T max equals TR over J kana ra. So man siya atong first no. And then we have our equation in terms sa angle of twist. So di ba 2.5 siya times pi over 180 and then that's equal to 25 times 10 to the 6 multiplied by 3,000 and then over pi over 32 times d to the 4th minus d to the 4. So kanina lang na akong i-copy. Kay diba again equal man as silang duha. Ibutan ko ni dire. Kay para ang akong unknown
usa na lang kabuk ba ang diameter na lang. So masolve na ko na. And then multiplied by g. Now diri ta nagkalabuan kay wala may g value gihatagod mo na siya kuwang jud sa atong given. Now usually ang atong g gigamit ana kay naa sa 85, 83.5, mga ingana pwede 100. So try sa nato 100. And then using 100 nga value, let's solve for d. But again, ang kani siyang g sa ubos multiplyan ta na siya 1000. Kay para ma-convert ang GPA into MPA ba? Kay usually GPA magud ang ihatag nga unit for the modulus of shear modulus. So solve ta for D. Aga na pwede nimo ma-cancel kaning 25 times 10 to the power of 6 og kani ba? But kani na lang kay para mas intuitive pod kay gingani man nato pag-simplify gani. And so mo na siya atong value of D which is 123.76. Now kani siya i-store ko ni siya sa D. And then let's go back sa atong first equation ba which is this one. Di ba? Pi over 32. Kani lang copy nako. Let's go back dire. Di ba? Na naman tay D, natay D. And so we can solve for kani siyang inner diameter. So solve the inner diameter ta. Now kani siya i-calculate niya, makalkura man nimo. But dire sa math kad ang nakanindot ba kay automatic man gud siya mo solve. Nang anong di siya mo solve ha? Okay. Naatay D sa babaw. Nagamit matag D diri sa footing nga problem. So akong i-clear ang D diri. And so di ba? We have a lot of values sa D nato. Nang ano man, ang degree nato sa D kay to the 4th power man. So natay upat ka roots. And so to resolve that, ang atong button kay we will assume nga all numbers are real. Kay para ang kaning mga naay ay matangtang ba ang mga imaginary nga number. So let's assume nga all numbers are real. And then let's also assume nga all values will be greater than 0. Kay para ang ma-retain nato nga value is ang realistic one. And so i-store ko ni siya sa D. And so now nanatay outer diameter and we also have our inner diameter. And so now we can solve for kaninang cross-sectional area of the shaft. Kaya diba, that will be area is equal to pi over 4 times d squared minus pi over 4 times d squared. Now, kani siya, pwede man nimo i-join balig. Ang imong equation ba will be d squared minus, instead nga naani, imo na lang inganion para more efficient. But pwede ra pod katong ganina, mas intuitive pod siya. Now, i-clear po din ako no ang area pod kay natay area sa babaw. So kana siya. And so now we can solve for the area. Now, diri ta magkalabuan ba kay it means nga ang kaning assumption nato nga G is equal to 100 dili siya mao. And so mo na ang imong mabuhat ana if sa exam ba maka-encounter kag ingani nga problems, imo jud i-try ang mga nanggawa sa past board, nanggawa sa previous nga exams, and then try to identify kung unsay makahatag nimo sa nearest nga value dire. Now ang answer dire 4273 man. So you can try G is equal to 85. Kana siya. May mo siyang 4396. But then, dili gyapon mao ang i-consider ni Sir dire. So, most likely, ang katong 83.5 nga G ang iyang gigamit. Kana. So, mo na, 4278 siya, which is near na dire sa B. So, mo na siya itong answer. But, ang process gid sa pag-solve, kay mo gid ni, ang kuwang lang gid dire ang value sa G.